Isang araw na puno ng pag-aalinlangan. Nagising ako na parang may kakaibang nangyayari sa paligid ko. Ang hangin ay tila mas mabigat. Ang mga tunog ay tila mas malinaw. Bumangon ako mula sa kama. Ang aking mga mata ay nakatuon sa kisame. Naramdaman ko ang pag-agos ng malamig na hangin mula sa bintana. At sa di ko maipaliwanag na dahilan, may kung ano sa aking isipan na nagsasabing may ibang mundo na nag-uumpisa. Habang nag-aalmusal, iniisip ko ang mga bagay na nagaganap sa aking buhay. Simula pa lang ng araw, ngunit tila ang bawat hakbang ko ay may kasamang tanong. Ano ang mangyayari kung pipiliin ko ang isang bagay kaysa sa isa pa? Ang mga tanong na ito ay tila kumakapit sa akin. Hindi ko maalis sa aking isipan. Sa paglabas ko ng bahay, ang liwanag ng araw ay tila mas matindi. Naglalakad ako papunta sa trabaho at habang nalalapit ako sa kanto, napansin ko ang isang batang babae na nakaupo sa gilid ng daan. May hawak siyang laruang manika at tila may lungkot sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong iyon, isang desisyon ang naglaro sa aking isipan. Lalapitan ko ba siya o magpapatuloy na lamang? Paglapit ko sa kanya, ngumiti siya. Ngunit sa pag-usap namin, naramdaman ko ang kakaibang sensasyon. Parang may kumikislap na liwanag sa gilid ng aking mata. Ngunit nang lingunin ko, wala naman. Ang batang babae ay nagsalita. Minsan, ang mga desisyon natin ang pumipili ng landas ng ating buhay. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Tila may malalim na kahulugan. Napangiti ako sa kanya at nagpatuloy sa aking paglalakad. Ngunit ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng bakas sa aking isipan. Paano kung totoo ang sinasabi niya? Paano kung ang bawat desisyon ko ay may kakambal na ibang mundo? Sa pagpasok ko sa opisina, ang mga tao ay tila mas masigla kaysa dati. Ngunit may isang bagay sa aking isipan na hindi ko maalis. Ang ideya na ang bawat desisyon ay maaring lumikha ng bagong mundo ay tila hindi ko maipaliwanag. Nagsimula akong mag-research tungkol sa quantum reality at sa bawat artikulo na nabasa ko, lalong lumalim ang aking pagkamangha. Habang lumilipas ang oras, ang ideya na ito ay tila kumakapit sa akin. Ang bawat tapak ng aking paa, ang bawat pagpili ko ng pagkain sa tanghalian, ang bawat desisyon sa trabaho. Lahat ng ito ay tila may kasamang bagong realidad. Ang mundo ko ay tila nagiging komplikado. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay na malinaw. Ang bawat desisyon ko ay may kapangyarihan na lumikha ng ibang landas. Sa pag-uwi ko sa bahay, ang dilim ng gabi ay tila mas malalim kaysa dati. Lumapit ako sa bintana at habang nakatingin sa mga bituin, isang tanong ang pumasok sa aking isipan. Ano kaya kung ang bawat bituin ay kumakatawan sa isang mundo na aking nilikha? Sa gabing iyon, naramdaman ko ang paggalaw ng hangin sa aking kwarto. Tila may presensya ng ibang tao. Napalingon ako at sa aking pagkamangha, nakita ko ang aking sarili na nakatayo sa harap ko. May kakaibang ekspresyon sa mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo at sa pagkakataong iyon, alam ko na ang bawat desisyon ko ay may tunay na epekto. Sa bawat hakbang na ginagawa ko, pakiramdam ko ay para akong isang manlalakbay sa isang walang katapusang labyrinth. Alam kong ang bawat desisyon ko ay naglalabas ng bagong mundo, isang bagong timeline na hindi ko lubos na maabot. Ngunit nararamdaman ko ang kanilang pag-iral sa bawat paghinga. Parang may mga anino ng mga posibilidad na pumapaligid sa akin, naghihintay na mapansin. Nagsimula ito noong umaga, nang magising ako sa isang silid na hindi ko kilala. Ang mga dingding ay may kakaibang kulay na berde na tila sumasalamin sa sikat ng araw sa paraang hindi ko pa nakikita sa dati kong mundo. Sa mesa, may isang tasa ng kape na kumukulo at sa tabi nito ay isang sulat na may pangalan ko. Maligayang pagdating sa iyong bagong realidad.
ang nakasulat. Ang bawat desisyon mo ay may kapangyarihang lumikha. Maging maingat. Sa puntong iyon, alam kong hindi na ako bumalik sa dati kong buhay. Ang bawat pagpili ay tila bumabaliktad sa orasan. Dinadala ako sa ibang bersyon ng sarili kong kwento. Sa una, inisip ko kung paano ko magagamit ang kapangyarihang ito. Maaari bang ito ang susi sa pagbuo ng perpektong mundo? Ngunit habang nararanasan ko ang iba't ibang mga timeline, napagtanto kong hindi ito ganoon kasimple. Sa isa sa mga mundong napuntahan ko, ako ay isang sikat na pintor. Ang mga obra ko ay kinikilala sa buong mundo. Ngunit sa mundong iyon, wala si Clara, ang babaeng aking minamahal. Sa isa pang mundo, kami ni Clara ay masaya. Pero ako'y namumuhay sa kahirapan, hindi nagtagumpay sa aking sining. At sa bawat paglipat, ang mga alaala ng bawat buhay ay tila binubura. Ang mga detalye ay lumalabo. Nagiging isang koleksyon ng mga fragment ang aking pagkatao. Isang araw, nakilala ko si Dr. Espino, isang siyentipiko na nag-aaral ng mga quantum realities. Siya ang tanging nakakaintindi sa aking karanasan. Nagbigay siya ng paliwanag kung paano ang bawat pagpili ay nagbubukas ng bagong pinto sa iba't ibang mga posibilidad. Ang mga desisyon mo ay parang mga alon sa dagat, sabi niya. Ang bawat isa'y may sariling landas na tinatahak. Sa kanyang laboratorio, pinakita niya sa akin ang isang aparato na may kakayahang masilip ang mga alternatibong realidad. Sa screen, nakita ko ang sarili kong iba't ibang bersyon. Bawat isa ay may sariling kwento. Sa isang timeline, ako'y isang guro. Sa isa pa'y isang manlalakbay sa ibang planeta. Ang dami ng posibilidad ay nakakalito, ngunit sa parehong oras, nagbibigay ito ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng kaalaman, may isang bagay na hindi ko maalis sa isip. Paano kung sa isang desisyon ko, mawala ang lahat? Isang mundo kung saan ang bawat mahalaga sa akin ay naglaho. Habang iniisip ko ito, naramdaman kong ang oras ay tila bumagal. Ang mga segundo ay nagiging mga minuto. At ang mga minuto ay nagiging oras. Sa isang sandali ng pag-iisip, biglang nagbago ang paligid. Nasa isang lugar ako na hindi ko pa nakikita. Isang bukirin na puno ng bulaklak na lumiliwanag sa ilalim ng buwan. Sa gitna ng tanawin, may isang pinto na nakatayo na tila hindi nararapat sa lugar na iyon. Alam kong ito ang susi sa susunod na mundo, ngunit nag-atubili akong buksan ito. Sa likod ng pinto, naririnig ko ang mga bulong ng mga boses, mga tawag ng mga taong hindi ko pa nakikilala, ngunit pakiramdam ko ay kilala ko. Ang mga boses na iyon ay parang mga alaala ng mga mundo na hindi ko pa napupuntahan. Ang bawat pintig ng puso ay may kasamang takot, ngunit sa loob nito ay may kasamang pagnanais na malaman ang susunod. Habang nakatayo ako sa harap ng pinto, naisip ko ang aking mga desisyon. Paano kung ang susunod kong hakbang ay magbukas ng mundo kung saan maaari kong makuha ang lahat ng aking hinahanap? Ngunit paano kung ito rin ang mundo kung saan mawawala ang lahat ng mahalaga sa akin? Sa isang iglap, nagdesisyon akong buksan ang pinto. Ang hangin ay biglang umalpas at ang mga bulaklak sa paligid ay nagkagulo habang dahan-dahang bumukas ang pinto. Ngunit sa halip na bagong mundo, bumungad sa akin ang isang nakakatakot na tanawin, isang walang katapusang kawalan na tila humihigop sa akin. Sa puntong iyon, naisip ko, may hangganan ba ang bawat desisyon? At kung may hangganan, handa ba akong tumapak sa kabila nito? Habang bumubulusok ako sa kawalan, narinig ko ang isang boses na pabulong. Ito ang simula ng bagong yugto. Hindi lahat ng desisyon ay may sagot, ngunit ang bawat hakbang ay may layunin. At doon, sa gitna ng dilim, nagsimula akong magtanong kung sa bawat desisyon ba ay may kapangyarihan akong lumikha ng sarili kong kapalaran o kung ako'y isa lamang manlalakbay sa isang mundo
na patuloy na nagbabago habang ang oras ay patuloy na lumalampas. Sa bawat hakbang ko, parang nararamdaman ko ang pag-uga ng mundo sa ilalim ng aking mga paa. Hindi ko na mabilang kung ilang beses nang nagbago ang paligid ko sa bawat desisyon na ginawa ko. Ang bawat pagpili, maliit man o malaki, ay tila nagbubukas ng bagong pinto patungo sa hindi mabilang na mga posibilidad. Sa bawat pagliko, bagong tanawin, bagong alingawngaw ng mga tinig at kwento ang bumabalot sa akin. Sa simula, ang lahat ay puno ng pagkamangha. Ngunit ngayon, natutunan ko na ring mangamba. Paano kung sa isang desisyon ay maglaho ang lahat ng mahalaga sa akin? At isang araw, habang naglalakad sa kakahuyan, na di ko na matukoy kung saan, narinig ko ang isang bulong na tila nagmumula sa hangin. Piliin mo ng mabuti sapagkat ang bawat kislap ay may kapangyarihan. Di ko alam kung saan nanggagaling ang tinig, ngunit ramdam ko ang bigat ng mga salita nito. Napahinto ako. Nakaramdam ng malamig na hangin na dumampi sa aking balat. Sa harapan ko, isang daan ang bumuka at kailangan kong pumili. Isang maliwanag na liwanag ang lumitaw sa kaliwang daan, habang ang kanan ay tila naliliman ng mga ulap. Sa kaliwa, nararamdaman ko ang init at liwanag na tila nag-aanyaya, isang mundo na puno ng pag-asa at kasiyahan. Sa kanan, may kakaibang hatak ang kadiliman, isang mundo na puno ng misteryo at hindi tiyak na kinabukasan. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong ang pagpili ko ay may mas malalim na kahulugan, na ang bawat hakbang ay may katumbas na paglikha. Nais kong magtanong, ngunit sa pagkakataong iyon, alam kong ang sagot ay nasa aking mga kamay. Pinili kong tahakin ang daang nasa kaliwa, ang daan ng liwanag at init. Sa bawat hakbang ko, naramdaman ko ang pagyakap ng init sa aking katawan. Ang paligid ay naging mas maliwanag, puno ng mga kulay na hindi ko pa nakikita sa mga nakaraang mundo. Ang mga puno'y may gintong dahon, at ang hangin ay puno ng matamis na samyo. Sa loob ko, may bahagi na nagsasabi na tama ang aking desisyon, na ito ang mundo na dapat kong piliin, isang mundo na puno ng pag-asa at kasiyahan. Ngunit sa kabila ng kagandahan, may isang alingawngaw na hindi ko maiwasan. Ang bulong ng hangin ay patuloy na nagbabadya. Ang bawat kislap ay may kapangyarihan. Hindi ko maalis sa isipan ko ang mga salitang iyon. Ano ang nais ipahiwatig ng tinig na iyon? At bakit tila may pangamba sa kabila ng liwanag na ito? Habang patuloy akong naglalakbay sa mundong ito, nakasalubong ko ang isang matandang lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at tila alam niya ang mga lihim ng bawat mundo na aking napuntahan. Bawat desisyon ay may kaakibat na responsibilidad, sabi niya sa akin, isang paalala na tila nagsusumamo. Hindi lahat ng maliwanag ay tama at hindi lahat ng madilim ay mali. Nais kong magtanong ng marami, ngunit bago ko pa man mabuksan ang aking bibig, naglaho ang matanda sa hangin. Iniwan niya akong puno ng mga tanong at pag-aalinlangan. Ang mundo ba na ito ay talagang tama para sa akin? Nagsimula akong maglakad muli, ngunit sa bawat hakbang ay ramdam ko ang pagbigat ng aking mga paa. Ang liwanag ay tila nagiging pabigat at ang init ay nagiging pag-aalala. Hanggang sa isang kislap ng liwanag ang bumalot sa akin at nagising ako sa isang mundo na hindi ko inaasahan. Nakita ko ang sarili ko sa isang madilim na silid, puno ng mga libro at kwaderno na tila puno ng mga lihim ng mundo. Sa gitna ng silid ay isang salamin, at sa salamin ay nakita ko ang aking refleksyon. Ngunit hindi ito ang aking mukha na nakasanayan. Ito ay isang mukha na puno ng karunungan, ng mga desisyon at mundo na aking nalikha. Sa bawat libro na binuksan ko, nakikita ko ang mga mundong aking nilikha.
ang mga desisyong aking nagawa, at ang mga posibilidad na maaari pa. Sa pagkakataong iyon, napagtanto ko na ang bawat kislap ng liwanag ay may kapangyarihang lumikha ng bagong mundo. Ngunit ang bawat kadiliman ay may kapangyarihan ding magbunyag ng katotohanan. Sa huli, naisip ko ang mga salita ng matanda. Hindi lahat ng maliwanag ay tama at hindi lahat ng madilim ay mali. Sa pagtingin ko sa salamin, isang refleksyon ang nagpakita. Isang refleksyon na hindi ko inaasahan. Ako ay nasa isang mundo kung saan ang bawat desisyon ay may kakayahang magbago ng lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ako pa rin ay nawawala sa gitna ng mga mundo na aking nilikha. At sa sulok ng silid, isang pinto ang bumukas patungo sa isang mundo na di ko pa nararating. Sa likod ng pinto, isang bagong tanawin ang nag-aanyaya, puno ng mga tanong at posibilidad. Ngunit sa pagkakataong iyon, ako'y napahinto. Handa na bang tahakin ang bagong landas na ito o manatili sa likod ng pinto ng aking mga desisyon? Sa kislap ng pag-iisip, alam kong ang bawat hakbang ay may kapangyarihang bumuo ng bagong mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, ako'y nagdadalawang isip. Sa dami ng mga desisyon na nagawa ko simula nang matuklasan ko ang kakaibang abilidad na ito, hindi ko na mabilang kung ilang mundo na ang aking nabuo. Nakakahilo, parang isang mahabang panaginip na hindi ko alam kung kailan magtatapos. Ngunit sa bawat hakbang ko, natututo akong maging mas maingat, mas mapanlikha, mas mapanuri. Nagsimula ang lahat sa simpleng pagpili ng kulay ng damit, kung saan ako mag-aalmusal, o kung anong ruta ang tatahakin pa uwi. Sa bawat pagpili, nararamdaman ko ang paggalaw ng hangin, ang bahagyang pagbabago ng temperatura. Kung minsan, nakakakita ako ng mga anino sa gilid ng aking paningin, mga siluetang naglalaro sa pagbabagong dulot ng aking desisyon. Isang umaga, habang nakaupo ako sa balkonahe ng aking maliit na apartment, isang tanong ang pumasok sa aking isipan. Paano kung piliin kong huwag pumili? Ang ideya ay nakakapukaw ng kuryosidad. Tila isang bagong daan na hindi ko pa natutuntun. Ngunit paano nga ba hindi pumili? Sa aking pagninilay, napagpasyahan kong subukan ang eksperimento. Sa isang araw na ito, hindi ako gagawa ng anumang desisyon. Hayaan kong umagos ang oras ng walang direksyon. Umupo ako sa isang sulok ng silid. Nagmasid sa paggalaw ng mundo sa paligid ko. Ang bawat tunog, bawat liwanag, bawat paghinga ay tila may sariling kwento. Nakakapanibago ang hindi paggalaw, ngunit sa kaibuturan nito ay naroon ang katahimikan. Ilang oras ang lumipas at sa kabila ng kawalan ng direksyon, may naramdaman akong kakaiba. Isang pamilyar na panginginig sa aking katawan, isa na namang pagbabago. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko nagawa ang anumang desisyon. Paano ito nangyari? Nagtataka, bumangon ako mula sa aking pagkakaupo at lumabas ng silid. Ang tanawin sa labas ay hindi na gaya ng dati. Ang mga gusali ay tila mas mataas, mas makabago. Ang mga tao ay naglalakad na may kakaibang kasuotan, parang mula sa isang panahon na hindi ko pa nararanasan. Ang kalye ay puno ng mga holographic na billboard na nag-aalok ng mga bagay na hindi ko pa nakikita. Nasa ibang mundo na naman ako, isang mundo na nabuo mula sa kawalan ng desisyon. Nagsimula akong maglakad, sinusubukang intindihin ang bagong realidad na ito. Ang mga tao ay abala, hindi alintana ang aking presensya. Sa gitna ng aking paglalakbay, may napansin akong isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ng kalsada, nakangiti sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng kaalaman, parang alam niya kung ano ang aking pinagdaraanan. Nagulat ako nang siya'y magsalita. Sa bawat kawalan ng desisyon, may lihim na nabubuksan. Hindi lahat ng mundo ay nabubuo dahil sa mga pinili. Minsan ay dahil sa mga hindi nating ginawa.
Nagpatuloy siya. May mga mundo na nabubuhay sa likod ng kawalan ng aksyon. Mga mundo na nag-aantay lamang na matuklasan mo. Ngunit mag-ingat sapagkat ang walang hanggan ay may kanya-kanyang panganib. Bago ko pa siya matanong, bumangon siya at naglakad palayo. Iniwan akong naguguluhan. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang panganib sa kawalan ng desisyon? Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita, parang may nakatagong babala. Nagpatuloy ako sa paglalakbay, sinusubukang tuklasin ang bagong mundong ito. Sa bawat sulok, may mga bagay na tila pamilyar pero hindi ko matukoy kung saan ko nakita. Hanggang sa makarating ako sa isang parke, kung saan naroon ang isang malaking puno, ang tangi kong matatagpuan sa lahat ng mundo na aking nabisita. Sa ilalim ng lilim ng punong iyon, naupo ako, nag-iisip. Dito ko nakilala ang katotohanan ng aking paglalakbay. Ang bawat mundo na aking napuntahan ay may kanya-kanyang kwento, may kanya-kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, iisa lamang ang tunay kong hinahanap, ang mundo kung saan ako nararapat. Habang nakaupo, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaan. Tila may daladalang mensahe. Sa likod ng kawalan ng desisyon, may isa pang pagpipilian na bumukas. Isang pintuan na hindi ko pa nakikita. At doon, sa isang kisap mata, naunawaan ko ang tunay na panganib. Ang kawalan ng desisyon ay hindi sapat upang makapagligtas sa akin. Kailangan kong pumili, kahit pa ang pagpili ay magdala sa akin sa isang mundo na hindi ko pa kilala. Ngunit paano kung ang pintuan ay magdala sa akin sa isang lugar na hindi ko na mababalikan? Sa pag-iisip, narinig ko ang tunog ng kampana, isang malalim na alingawngaw na umalingawngaw sa paligid. Ang tunog ay tila nagmumula sa loob ng puno, isang tawag na hindi ko maipaliwanag. Sa aking paglapit, nakita ko ang isang maliit na pintuan sa ugat ng puno, isang pintuan na hindi ko pa napansin. Ito na ba ang aking susunod na hakbang? Sa likod ng pintuan, may mundo na hindi ko pa natutuklasan. Ngunit sa bawat hakbang patungo rito, naalala ko ang babala ng matanda. Sa isang huling desisyon, binuksan ko ang pintuan at sa likod nito, isang liwanag ang bumalot sa akin. Sa gitna ng liwanag, narinig ko ang isang pamilyar na tinig, isang tawag mula sa nakaraan. Sa bawat desisyon, may bagong mundo. Ngunit sa likod ng bawat mundo, may isang lihim na hindi mo pa nalalaman. At doon, nabalot ako ng dilim. Sa bawat hakbang na aking ginagawa, lumilitaw ang ibang anyo ng mundo sa aking harapan. Sa mga nagdaang araw, naranasan ko na ang hindi mabilang na posibilidad na tila ba isang komplikadong larong puzzle. Sa bawat desisyong ginagawa ko, ramdam ko ang pagbuo ng isang bagong timeline, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang tanong na patuloy na bumabalot sa aking isipan. Alin sa mga mundong ito ang tunay kong kinabibilangan? Ngunit ngayong gabi, ang katahimikan ng gabi ay tila isang pahayag. Nakaupo ako sa isang maliit na parke na madalas kong pinupuntahan. Ang mga ilaw ng poste ay naglalabas ng malamlam na liwanag at ang mga puno ay nagsisilbing mga anino ng aking mga pag-aalinlangan. Sa gitna ng katahimikan, isang pamilyar na boses ang bumasag sa aking pag-iisip. Ika'y palaging nagtataka. Ano nga bang mundo ang para sa'yo? Napalingon ako at nakita ko si Mara, isang kaibigan mula sa ibang timeline na tila ba isang alaala na muling nabuhay. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo at ang kanyang presensya ay tila isang koneksyon sa lahat ng posibilidad na aking naranasan. Mara, paano ka nakarating dito? Tanong ko, hindi makapaniwala sa aking nakikita. Sa mga mundong ito, ako ay palaging naririto. Isa akong bahagi ng iyong kwento. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala akong babala. Sagot niya, habang ang kanyang mga mata ay tila ba naglalakbay sa iba't ibang dimensyon. Anong babala?
May kaba sa aking dibdib na tila isang bagyong paparating. Bawat desisyon mo ay may kapalit. Ang mga maliliit na pagpili ay maaring may malalim na epekto sa mga mundong iyong binubuo. Ngunit may isang mundo kung saan ang lahat ng posibilidad ay nagtatagpo. Isang convergence point na kung saan lahat ng timeline ay nagkakasalubong. Paliwanag ni Mara, habang ang hangin ay tila lumamig at ang mga dahon ng puno ay nag-umpisang sumayaw sa hindi nakikitang ritmo. Hindi ko lubos na maunawaan ang kanyang sinasabi, ngunit nararamdaman ko ang bigat ng kanyang babala. Paano ko matutunton ang convergence point na iyon? May isang portal na nagtatago sa likod ng iyong mga alaala. Isang piraso ng nakaraan na hindi mo palubos na naiintindihan, sagot ni Mara. Ngunit mag-ingat dahil ang portal na ito ay may bantay. Isang anino na galing sa isang timeline na hindi mo pa nabubuksan. Anino? Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, habang ang aking isipan ay naglalakbay sa iba't ibang alaala na tila ba mga libro na binubuklat. Basta't tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Ngunit hindi lahat ng nakikita mo ay iyong kaibigan, sabi ni Mara, bago siya naglaho sa manipis na hangin na tila isang panaginip na nagising. Ang paligid ay muling bumalik sa katahimikan. Ngunit sa kabila ng malamlam na liwanag at malamig na hangin, ramdam ko ang init ng bagong pag-asa. Kailangan kong mahanap ang portal na iyon. Kailangan kong malaman ang tungkol sa anino. Habang naglalakad ako pauwi, naramdaman ko ang isang biglaang presensya sa aking likuran. Isang kakaibang pakiramdam na tila may nakamasid sa akin. Lumingon ako, ngunit wala akong nakita. Subalit alam kong mayroong hindi pangkaraniwang nangyayari. Hindi ito ang unang beses na nararamdaman kong may sumusubaybay sa akin. Sa bawat timeline na aking pinasok, may mga sandaling tila may mga mata na nakatingin mula sa dilim. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng katahimikan. Ngunit sa mga sulok ng aking isipan, bumulong ang mga tanong. Sino ang anino? Ano ang naghihintay sa likod ng portal? At higit sa lahat, paano ko matutuklasan ang convergence point? Nagpasya akong umupo sa harap ng aking mesa, kung saan nakalatag ang mga tala at mapa ng aking mga paglalakbay sa iba't ibang timeline. Ngunit bago ko pa man maituloy ang pag-iisip, isang malamig na hangin ang dumaloy sa silid at sa isang iglap, nagkaroon ng kakaibang pagbabago sa kapaligiran. Ang mga pader ng aking kwarto ay tila ba nabalot ng manipis na usok. At sa gitna nito, lumitaw ang isang silweta, isang anino na tila ba may sariling buhay. Hindi lahat ng nakikita ay totoo. Bumulong ang boses mula sa anino na nag-iwan ng matinding kuryosidad at kaba sa aking puso. Nagising ako mula sa isang panaginip na tila bangungot. Ngunit alam kong hindi ito basta panaginip lamang. Ito ay isang pahiwatig, isang tawag na hindi ko maaaring ipagsawalang bahala. Sa pagdating ng umaga, alam kong kailangan kong harapin ang anino at hanapin ang portal na iyon. Ngunit sa bawat hakbang na aking gagawin, kakailanganin kong mag-ingat dahil ang bawat desisyon ko'y may bagong mundo na nabubuo. At sa bawat mundo, mayroong mga anino na naghihintay. Sa bawat hakbang na aking ginagawa sa kalsadang tila walang hangganan, pakiramdam ko'y bumibigat ang aking mga balikat sa bigat ng responsibilidad na dala ng aking natuklasan. Sa bawat pagpiling ginawa ko, isang bagong mundo ang nabubuo, isang mundo kung saan ang mga kahihinatnan ay iba't iba depende sa mga desisyon na aking pinili. Sa simula, akala ko'y simpleng laro lamang ito ng pagkakataon, ngunit sa pagdaan ng mga araw, napagtanto ko na ang bawat timeline ay may sariling buhay na humihiling ng aking atensyon. Ang huling pinto na binuksan ko ay nagdala sa akin sa isang mundo kung saan
Ang mga puno ay may kulay pulang dahon, at ang langit ay palaging tila nasa dapit hapon. Naririnig ko ang pag-awit ng mga ibong hindi ko pa nakikita sa kahit anong timeline na aking napuntahan. Sa paligid ko'y may mga taong may kakaibang kasuotan, tila mga hari at reyna ng sinaunang kaharian, ngunit ang kanilang mga mata ay nagtataglay ng kasalukuyang kaisipan. Nakaramdam ako ng pagnanasa na makilala sila, ngunit may bahagi ng aking isipan na nagsasabing bumalik na lamang ako sa dati kong mundo. Ngunit, paano nga ba ako makakabalik kung sa bawat pintong aking binubuksan ay tila mas lalong lumalayo ang dati kong mundo? Ang bawat hakbang ay may kapalit na bagong landas na hindi ko inaasahan. Sa gitna ng aking pag-iisip, napansin ko ang isang batang lalaking nakatayo sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo at sa isang iglap, siya'y lumapit sa akin. Hindi ka na dapat bumalik, Aniya. Ang bawat desisyon mo ay may dahilan. Ang mundong ito ang pinili mo, hindi ba? Nagulat ako sa kanyang sinabi. Paano niya nalalaman ang tungkol sa aking kakayahan? Sino ka? Tanong ko, puno ng pagdududa. Ngumiti siya at sa kanyang nangiti ay tila may lihim na hindi ko pa naaarok. Ako ang gabay mo, sagot niya. Isang tagapamahala ng mga desisyon na nagbubukas ng iba't ibang mundo para sa iyo. Sa kanyang mga salita, may kung anong nagising sa loob ko. Isang pagnanasa na tuklasin ang mas malalim na kahulugan ng aking kapangyarihan. Ngunit, bago pa man ako makapagtanong ulit, siya'y naglaho na parang bula. At ang kalsada ay nagmistulang mas mahaba at mas misteryoso. Isang matandang babae ang lumapit sa akin, may dalang basket ng mga prutas na hindi ko pa nakikita sa kahit anong pamilihan. Bakit ka nagtatanong sa hangin? Tanong niya, at sa kanyang ngiti ay tila nag-aalok siya ng kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Sa pag-uusap namin, nalaman ko na sa mundong ito, ang bawat tao ay may kanya-kanyang kwentong dala, mga kwentong puno ng desisyon. Ang mga prutas na kanyang dala ay sumisimbolo sa bawat pagpiling ginawa sa kanilang buhay. Kapag pinili mo ang isang prutas, sabi niya, ang kwento ay nagsisimula. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng kwento ay nagtatapos kung paano mo inaasahan. Sa kanyang mga salita ay nagkaroon ako ng ideya. Bawat mundo na aking nabubuo ay may kanya-kanyang kwento. At ako ang sentro ng mga ito. Ngunit paano ko maitatama ang mga desisyon kung hindi ko alam kung saan ito patungo? Paano ko ba malalaman kung ang pinili ko ay ang tamang landas? Sa puntong ito, naramdaman ko ang pagkalito. Sa dami ng mga mundo at timeline na aking napuntahan, paano ko nga ba makikita ang tamang daan pabalik sa dati kong mundo? Naglakad ako sa ilalim ng pulang langit, iniisip ang mga posibilidad. Paano kung ang bawat desisyon ay hindi lamang nagbubukas ng bagong mundo, kundi nagiiwan din ng bakas na maaari kong balikan. Habang nagmumuni-muni, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila may kasamang bulong. Ang bulong ay tila nag-aanyaya, isang tawag mula sa malayo. Hindi ko alam kung saan ito nagmumula, ngunit may kung anong puwersa ang nagtutulak sa akin upang sundan ito. Ang hangin ay patuloy na bumubulong at sa bawat hakbang ko'y nararamdaman ko ang isang kakaibang enerhiya. Ang mga puno ay nagsimulang magbago. Nagiging mas matingkad ang kanilang kulay at ang lupa ay tila nag-aalab. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pag-ikot ng mundo sa ilalim ng aking mga paa at ang langit ay nagsimulang magbago ng kulay. Mula sa pulang dapit hapon, ito'y naging bughaw na puno ng bituin. Sa dulo ng aking paglalakbay, natagpuan ko ang isang pintuan na tila naglalaman ng lahat ng sagot. Ngunit bago ko pa ito mabuksan, narinig ko ang tinig ng batang lalaki, bumabalik sa hangin. Hindi lahat ng pintuan ay dapat buksan.
sabi niya, puno ng babala. Sa likod ng pintuang iyan ay ang desisyon na magbabago sa lahat ng mundo. Napalunok ako, puno ng takot at pag-asam. Sa likod ba ng pintuang ito ay ang daan pabalik sa dati kong mundo o isa na namang landas na puno ng misteryo? Wala akong kasiguraduhan, ngunit ang pintuan ay nag-aanyaya na buksan ito. Sa isang iglap, nagdesisyon ako na gawin ang hindi inaasahan. Ang buksan ang pintuan, tanggapin ang mga posibilidad, at harapin ang anumang mundo ang naghihintay sa akin. Sa aking patuloy na paglalakbay sa mga mundong binubuo ng aking mga desisyon, natuklasan ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang bawat hakbang, bawat kibot ng aking damdamin ay tila nagiiwan ng bakas sa istruktura ng realidad. Ang mga linya ng kahapon ay unti-unting bumubuo ng isang komplikadong tapestry. At sa gitna nito, ako, isang manlalakbay sa pagitan ng mga dimensyon na hindi ko lubos na nauunawaan. Habang naglalakad ako sa isang pamilyar na daanan ng isang alternatibong Maynila, napansin ko ang kakaibang katahimikan. Ang mga kalsada na dati puno ng sigla ay tila nakatulog sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Ang mga ilaw sa kalsada ay madalang. Ang kanilang sinag ay sapat lamang upang ilarawan ang anino ng mga puno na parang nagbabantay sa akin. Sa paglipas ng mga oras, nararamdaman ko ang pagod sa aking katawan. Ang bigat ng mga desisyon na ginawa ko ay parang mabigat na kadenang nakatali sa aking mga paa. Nakaramdam ako ng panghihina, ngunit ang aking determinasyon ay nananatiling buo. Alam ko na sa bawat hakbang ay may bagong mundong bubuksan. Mga posibilidad na hindi ko pa nasisilayan. Sa gitna ng aking pag-iisip, narinig ko ang isang tunog na tila nagmumula sa malalim na sulok ng aking isipan. Isang bulong, isang tawag, hindi ko mawari kung ito'y galing sa akin o sa isang mundo na hindi ko pa natutuklasan. Sumunod ako sa tunog, ang aking mga paa ay tila may sariling isip. Dinadala ako sa isang eskinita na napapalibutan ng mga lumang gusali. Sa dulo ng eskinita, natagpuan ko ang isang pintuan na parang nababalot ng misteryo. Ang kahoy nito ay may mga ukit na simbolo na hindi ko maipaliwanag, mga tanda ng isang mas matandang sibilisasyon. Sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang pag-aalangan, ngunit ang aking kuryosidad ay higit na mas malakas. Hinawakan ko ang seradura at dahan-dahan itong binuksan. Pagpasok ko, isang liwanag ang bumungad sa akin. Hindi ito ordinaryong liwanag, kundi isang liwanag na tila bumabalot sa lahat ng bagay. Nagpapaalala sa akin ng mga panaginip na dati hindi ko pinapansin. Ang kwarto ay puno ng mga aklat. Lahat ay nakasalansan sa mga lumang istante. Ang mga pahina nito ay tila kumikislap. Bawat isa'y naglalaman ng mga kwento ng mundong hindi ko pa nararating. Habang iniisa-isa ko ang mga aklat, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya. Isang tao na tila nagmamasid sa akin mula sa likod ng mga libro. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaalaman. Mga mata na tila kayang basahin ang bawat lihim ng kaluluwa ko. Matagal na kitang hinihintay, wika niya. Ang kanyang tinig ay parang musika sa aking pandinig. Sino ka? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig sa kaba at pananabik. Ako ay si Althea, tagapag-alaga ng mga daanan sa pagitan ng mga mundo. Sagot niya habang lumalapit sa akin. Ang bawat desisyon mo ay nagbubukas ng bagong daan, ngunit hindi lahat ay dapat tahakin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, ang aking isipan ay puno ng katanungan. May mga mundo na puno ng panganib, mga realidad na hindi dapat panghimasukan. Sagot niya, ngunit sa iyong paglalakbay, natuklasan mo ang isa sa pinakamalaking lihim ng ating pag-iral. Hindi ko alam kung ano ang kanyang tinutukoy, ngunit naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Sa pagkakataong iyon,
Ang kwarto ay tila nagbago, ang mga pader ay naglaho, at ang paligid ay naging isang malawak na kalawakan ng mga bituin. Ang mga posibilidad ay tila walang hanggan, at sa gitna nito, isang landas ang bumukas, isang landas na hindi ko inaasahan. May desisyon kang kailangang gawin? Sabi ni Altia habang itinuturo ang landas. Isang desisyon na magbabago sa lahat. Habang nakatingin ako sa landas, naramdaman ko ang kaba. Ang paglalakbay na ito ay nagdala sa akin sa puntong hindi ko akalaing mararating ko. Sa bawat pagpili, isang bagong mundo ang nabubuo. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang kakaibang responsibilidad. Isang desisyon na hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng mundong nalikha sa mga pagpili ko. At habang iniisip ko ang susunod na hakbang, naramdaman ko ang isang pamilyar na puwersa. Isang puwersa na tila nag-aanyaya sa akin na bumalik sa simula, na kung saan ang bawat desisyon ay unang nabuo. Ngunit ang tanong ay, handa na ba akong bumalik? Walang kasing lamig ang hangin sa umagang iyon. Ang mga dahon ay tila kaluluwa ng mga desisyon kong pilit na bumabalik sa akin. Sa tuwing nagtutungo ako sa gilid ng lawa, nakikita ko ang sarili kong refleksyon. Isang lalaking puno ng tanong at pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang ko'y tila may kahulugan na di ko pa lubos na nauunawaan. Sa bawat desisyon na aking ginawa, isang bagong mundo ang nabubuo. Iba't ibang realidad ang naglalakbay sa akin. At sa bawat paglipat, nadarama ko ang bigat ng mga posibilidad na hindi ko pinili. Sa isang bersyon ng aking buhay, ako'y isang matagumpay na negosyante na nakatira sa magarbong bahay. Sa iba naman, ako'y isang simpleng guro sa isang liblib na baryo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, palaging bumabalik ang tanong, ano ang tunay na kahulugan ng aking pag-iral? Isang umaga, habang ako'y naglalakad sa kakahuyan, nakatagpo ako ng isang lumang aklat na nakapatong sa isang makasaysayang bato. Ang mga pahina ay tila nababalot ng misteryo at sinaunang kaalaman. Sa unang tingin, tila ito'y isang normal na libro. Ngunit nang buksan ko ito, ang mga salita ay tila bumubuhay sa mga larawan ng iba't ibang mundo na aking nilikha. Ang bawat pahina ay may kwento ng aking buhay sa iba't ibang bersyon, na parang isang di mabilang na mga pelikula na sabay-sabay na nagsasalaysay. Sa gitna ng libro, may isang bahagi na naglalaman ng mga simbolo na hindi ko maunawaan. Ang mga ito'y tila nag-uugnay sa bawat desisyon ko sa isang mas malalim na kahulugan, isang ugnayan na hindi mo basta makikita sa ibabaw. Ang mga simbolo ay nagbigay sa akin ng ideya na may mas higit pa akong kailangang matuklasan, ang koneksyon sa pagitan ng mga mundo na aking nilikha. Isang gabi, habang ako'y nakaupo sa ilalim ng mga bituin, nakaramdam ako ng kakaibang presensya. Ang hangin ay nagbago, at ang paligid ay tila nagbago ang anyo. Sa isang iglap, ako'y nasa ibang mundo na naman. Isang mundo kung saan ang lahat ay baliktad. Ang mga bundok ay nasa ilalim ng dagat, at ang langit ay puno ng mga ilog na dumadaloy. Sa mundong ito, ang mga tao ay may kakayahang marinig ang mga bulong ng hangin, ang mga bulong ng mga desisyon na hindi nila ginawa. Sa gitna ng kagilagilalas na tanawin, nakilala ko si Elena, isang babae na tila alam ang bawat lihim ng mga mundo. Siya ay may kakayahang maglakbay sa pagitan ng mga realidad, at siya ang nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng aking mga desisyon. Ang bawat pagpili mo, wika niya, ay may sariling kwento, ngunit ang tunay na paglalakbay ay ang pag-unawa sa bawat kwento na iyong nilikha. Habang kami nag-uusap, unti-unti kong naisip na ang mga simbolo sa libro ay hindi lamang mga guhit, kundi mga daan patungo sa isang mas malalim na pag-unawa. Ang mga ito'y mga susi sa mga pinto na nag-uugnay sa iba't ibang mundo.
Mga pinto na nagdudugtong sa aking nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, isang pamilyar na presensya na tila nagmamasid sa akin. Makailang ulit na bumalik ito sa aking alaala at sa tuwing nararamdaman ko ito, ang mga mundo ay tila nagiging mas komplikado, mas masalimuot. Parang may isang puwersa na nag-uudyok sa akin. Natuklasin pa ang mas malalim na hiwaga ng aking paglalakbay. Habang patuloy na lumalalim ang gabi, natuklasan ko ang isang lihim na hindi ko inaasahan. Ang mga simbolo sa libro ay nagbukas ng isang pinto, patungo sa isang mundo na hindi ko pa nararating. Isang mundo kung saan lahat ng aking desisyon ay nagsanib sa isa. Ang mundo kung saan ang bawat pagpili ko ay may nakatagong kahulugan na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa pinto na iyon, naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na puwersa na humihila sa akin. Ang presensya na minsang nagmamasid sa akin ay naroon, nag-aantay sa aking pagdating. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, alam kong ito ang susunod na hakbang sa aking paglalakbay. Sa huling sandali, bago ko isinara ang libro, naramdaman ko ang isang malalim na kabog sa aking dibdib. Ano nga ba ang naghihintay sa akin sa likod ng pinto? Sa likod ng mga simbolo na bumubuo ng mga mundo? Sa likod ng bawat desisyon na ginawa ko? Ang mundo ay tila nagbago muli at ako'y nagising sa isang bagong realidad. Isang realidad na puno ng misteryo at kagilagilalas na pag-asa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon ang tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Ano ang tunay na kahulugan ng lahat ng ito? Sa pagsara ng libro, alam kong ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa paglalakbay ko sa walang katapusang agos ng mga desisyon, natutunan kong bawat hakbang ay isang pintuan patungo sa ibang mundo. Sa bawat pagpili, isang bagong realidad, ang umuusbong, isang universo ng mga posibilidad na ako mismo ang lumikha. Sa bahagi na buwan ng aking kwento, natagpuan ko ang sarili ko sa isang sitwasyong hindi ko inaasahan. Isang umaga, nagising ako sa isang silid na pamilyar ngunit hindi ko maalala kung paano ako napunta roon. Ang mga dingding ay puno ng mga larawan. Lahat ay mga eksena mula sa iba't ibang buhay na tila ako ang bida. Naroon ang isang larawan kung saan ako ay isang pintor, nagpipinta ng isang obra maestra na puno ng kulay at damdamin. Isa pang larawan na ako ay isang negosyante, nakasuot ng marangya at mukhang matagumpay. Habang pinagmamasdan ko ang mga larawan, napansin ko ang isang kakaibang pintuan sa sulok ng silid. Hindi ko ito napansin kanina. Tila ito ay lumitaw lamang. Ang pintuan ay may isang kumikinang na hawakan. Tila humihila sa akin upang buksan ito. Sa kabila ng aking pagdududa, lumapit ako at dahan-dahang pinihit ang hawakan. Sa likod ng pintuan ay isang mundo na puno ng liwanag at enerhiya. Ang mga kulay ay sumasayaw, parang mga alon sa dagat, at bumubuo ng mga hugis na hindi ko pa nakikita. Sa gitna nito ay isang matandang lalaki, nakaupo sa isang trono na gawa sa mga kislap ng liwanag. May aura siyang kapayapaan at karunungan, habang ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng mga lihim ng sansinukob. Ako si Elian, wika ng matanda. Ang kanyang tinig ay parang musika sa hangin. Ako ang tagapagbantay ng iyong mga desisyon. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Pilit na inuunawa ang kanyang pahayag. Ang bawat hakbang mo, bawat pagpili mo, ay lumilikha ng isang bagong daan, paliwanag niya. Ako ang nagbabantay sa mga daang ito, at sa bawat desisyon mo, ako ang nag-aayos ng mga hibla ng iyong kapalaran. Hindi ko maipaliwanag ang kaba at kaguluhan na nararamdaman ko. Paano ko nagawang maglakbay sa ganitong mga mundo
sa pamamagitan lamang ng aking mga desisyon. At paano ako napunta dito, sa harap ng isang makapangyarihang tagapagbantay? Habang nag-uusap kami ni Elian, napansin ko ang isang mesa sa tabi niya, puno ng mga kristal na kumikinang. Bawat kristal ay naglalaman ng isang maliit na eksena, mga sandali mula sa iba't ibang buhay ko, mula sa mga mundong nilikha ng aking mga desisyon. Isang kristal ang umagaw ng aking pansin. Naroon ako, nakatayo sa isang bundok. Pinapanood ang paglubog ng araw habang ang hangin ay puno ng mga bulong ng kalayaan. Ang kristal na iyan, sabi ni Ilian, ay mula sa isang desisyon na hindi mo pa nagagawa. Isang daan na maaari mong tahakin. Naisip ko, paano kung magdesisyon akong tahakin ang daang ito? Ano ang mangyayari sa akin at sa mundo na ito? Isang damdamin ng pagnanasa ang bumalot sa akin. Ang pagnanasa na maranasan ang buhay mula sa kristal na iyon. Ngunit sa pag-iisip ko ng aking susunod na hakbang, isang malaking ingay ang rumihistro sa aking pandinig. Ang sahig ay nagsimulang manginig at ang mga kristal ay isa-isang nagkabasag. Ang kanilang liwanag ay naglaho. Si Elian ay tumayo mula sa kanyang trono. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. May pumasok sa mga daang hindi dapat, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng tensyon. Isang puwersa na nagbabanta sa balansin ng mga mundong ito. Bago ko pa man magtanong, isang anino ang umusbong mula sa likuran ni Elian. Isang hugis na hindi ko maaninag. Ang anino ay tila kumakain ng liwanag. Pinipilit na sirain ang mga mundo na aking nilikha. Ang takot ay bumalot sa akin. At sa isang iglap, ako ay hinigop pabalik sa silid, kung saan ako nagising kanina. Nang silipin ko ang pintuan, nawala na ito, at ang mga larawan sa dingding ay naglaho na rin. Ang lahat ay tila normal, ngunit may pakiramdam ako na ang panganib ay hindi pa tapos. Ang anino na iyon, ano ito? At bakit nito ginugulo ang balanse ng aking mga mundo? Sa pag-iisip ko, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya sa aking palad, isang kapangyarihan na hindi ko pa nararamdaman. Alam kong kailangan kong gamitin ito, ngunit hindi ko alam kung paano. Ang mga desisyon ko ay lumikha ng maraming mundo, at ngayon, kailangan kong harapin ang anino na nagbabanta sa kanilang lahat. Ito ang bagong hamon, ang bagong realidad. Sa bawat hakbang ko, alam kong may bagong mundo na nabubuo. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan kong gumawa ng desisyon na hindi lamang para sa akin, kundi para sa kapalaran ng lahat ng mundong nalikha ko. Ang tanong ay paano ko ito haharapin? Sa bawat hakbang na aking ginagawa, tila ba ako'y nasa gitna ng isang malawak na karagatan ng posibilidad? Nagsimula ang lahat ng matuklasan ko ang isang kakaibang kakayahan. Ang bawat desisyon ko'y lumilikha ng ibang timeline. Ang mga mundo'y nagbubukas sa harap ko tuwing ako'y pumipili. Ngayong gabi, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, muling naglalaban sa akin ang pag-asa at takot habang hinihintay ko ang susunod na kabanata ng aking kakaibang buhay. Napadpad ako sa isang maliit na baryo sa dulo ng kagubatan. Ang mga tao rito'y simple at ang kanilang pamumuhay ay payapa. Ngunit sa kabila ng kanilang mga ngiti, nararamdaman ko ang isang kakaibang enerhiya na bumabalot sa lugar na ito. Isang enerhiyang tila nakikipag-ugnay sa aking kakayahan. Habang naglalakad ako sa loob ng baryo, isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. Ang kanyang mga matay puno ng karunungan at tila ba alam niya ang lahat ng aking pinagdaanan. Ikaw ang lalaking hinahanap namin, wika niya. Ang lalaking may kakayahang baguhin ang mga daan ng tadhana. Napakunot noo ako sa kanyang tinuran. Paano mo nalaman ang tungkol sa akin? Tanong ko, puno ng pagtataka. Ang mga kwento ng mga mundo'y naglalakbay sa hangin.
At ang iyong pagdating ay isang propesya sa aming bayan. Sagot niya habang ang kanyang mga matay nagliliwanag sa ilalim ng malamlam na buwan. Napatingin ako sa paligid at nakita ang mga tao na nagkakatipon na tila may inaasahan. Ang kanilang mga mukha'y puno ng pag-asa, ngunit sa likod ng mga ngiti may aninong ng pag-aalala. May isang mahalagang desisyon kang dapat gawin. Sabi ng matanda, ang pagpili mong ito'y hindi lamang para sa iyong kapakanan, kundi para sa kaligtasan ng lahat ng mga mundong iyong nalikha. Natigilan ako sa kanyang sinabi. Ang bigat ng responsibilidad na ito'y parang isang bundok na bumagsak sa aking mga balikat. Ngunit alam ko, kailangan kong harapin ito. Tumango ako bilang pagsang-ayon, kahit na ang aking puso'y puno ng kaba. Inihatid ako ng matanda sa isang lugar na tila isang altar sa gitna ng kagubatan. Sa gitna nito'y may isang mahiwagang kristal na kumikinang sa iba't ibang kulay. Ang kristal na ito'y tila may sariling buhay at nararamdaman ko ang koneksyon nito sa bawat desisyong ginawa ko. Ito ang sentro ng mga desisyon, paliwanag ng matanda. Sa pamamagitan nito, makakapili ka ng daan na tatahakin, ngunit mag-ingat ka. Ang pagpili may kaakibat na sakripisyo. Huminga ako ng malalim at lumapit sa kristal. Ang mga kulay nito'y naglalaro sa aking mga mata. At naramdaman ko ang init na nagmumula rito. Kailangan kong maging matalino sa pagpiling ito. Kailangan kong tandaan na ang bawat desisyon ko'y may kapalit. Nang akmang hahawakan ko na ang kristal, biglang may dumating na isang batang babae. "Huwag!" sigaw niya. "May ibang paraan." Nagulat ako at umatras. Ang kanyang mga matay puno ng determinasyon at may kung anong puwersa ang bumabalot sa kanya. May paraan upang hindi mo isakripisyo ang alinman sa mga mundo, sabi niya. Tumingin ako sa matanda na ngayon ay nakangiti. Ito ang twist ng iyong kapalaran, sabi niya. Ang batang ito'y nagmula sa isa sa mga mundong iyong nalikha. Siya'y bunga ng isang desisyon na sa tingin mo'y maliit, ngunit may malaking epekto. Sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang tunay na bigat ng aking mga desisyon. Ang bawat hakbang ay may kaakibat na resulta. At ang batang ito'y patunay ng kagandahan at panganib ng aking kapangyarihan. Hindi ko kailangang pumili? Tanong ko, puno ng pag-asa. Hindi, sagot ng bata. Sa halip, kailangan mong pag-isahin ang mga mundo. Kailangan mong lumikha ng isang daan kung saan lahat ay magkakaroon ng pagkakataon. Nagtama ang aming mga mata at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang koneksyon na mas malalim pa sa anumang naranasan ko. Ito ang simula ng isang bagong paglalakbay. Isang paglalakbay kung saan ang aking mga desisyon ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga mundong aking nalikha. Ngunit bago ko pa man masimulan ang pagninilay-nilay sa bagong misyon na ito, naramdaman ko ang isang malamig na simoy ng hangin na dumaan sa aking likuran. Nagbago ang kulay ng kristal mula sa makulay na liwanag patungo sa isang madilim na anyo, at narinig ko ang isang boses na nagmumula sa kawalan. Ang paglalakbay na ito'y hindi mo gagawin ng mag-isa, bulong nito. May mga nilalang na hindi papayag na magtagumpay ka. Sa likod ng aking isipan, nadama ko ang paparating na panganib. Sa bawat desisyon, hindi lamang mundo ang nabubuo, kundi pati mga kalaban at kaibigan na hindi ko inaasahan. At sa madilim na anyo ng kristal, nakita ko ang isang aninong bumabalot sa akin. Isang aninong naghihintay ng tamang pagkakataon upang makialam. Ang bagong landas ay hindi magiging madali, ngunit ito ang kailangang gawin. Sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, may bagong mundo na mabubuo. Isang mundong puno ng pag-asa at pangkanib. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking balikat.
Sa bawat desisyon, sa bawat pagpili, alam kong may bagong mundo na nabubuo. Isang mundo kung saan ako ay hindi na makakabalik. Nakakatakot isipin kung ilang realidad na ang aking nabuksan. Ngunit sa parehong pagkakataon, nakakapanabik rin ang mga posibilidad. Ang lugar na kinaroroonan ko ay tila walang hanggan. Walang mga pader, ngunit nararamdaman ko ang mga hangganan. Walang mga ilaw, ngunit nauulinigan ko ang liwanag. Ito ay isang espasyo na puno ng mga pintuan. Bawat isa ay may sariling kwento, sariling buhay. Sa bawat pintuan ay may ibang ako, ibang mga pangarap, ibang mga takot. At sa bawat pintuan na binubuksan ko, may isang piraso ng sarili kong pagkatao ang naiwan. Sa aking paglalakbay, natutunan kong ang bawat desisyon ay isang pagtalon sa kawalan. Ngunit sa kawalan, doon ko natagpuan ang aking kalayaan. Sa kawalan, doon ko natagpuan ang aking sarili. Sa isang pinto na gawa sa kahoy na tila pinintahan ng mga alon ng dagat, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya. Ang pinto na ito ay tila humihinga, tila may sariling buhay. Sa kabila nito, nararamdaman ko ang dagundong ng mga alon, ang malamig na hangin ng karagatan, at ang init ng araw sa aking balat. Ito ang mundo kung saan ako ay isang mandaragat, palaging nasa paglalayag, palaging nasa paghanap ng susunod na pakikipagsapalaran. Binuksan ko ang pinto at sa isang iglap, nasa gitna na ako ng karagatan. Ang dagat ay mapayapa, ngunit sa ilalim ng kalmanteng ibabaw nito, alam kong may mga panganib na nagkukubli. Ang alon ay tila mga kamay na humihila sa akin palayo, palayo sa pampang ng katotohanan. Sa mundong ito, natutunan kong magtiwala sa hangin, sa alon, sa sarili kong kakayahan. Sa di kalayuan, may natanaw akong isang isla, tila isang paraiso sa gitna ng kawalan. Ang mga puno nito ay sumasayaw sa hangin, ang mga bulaklak ay nagkikislapan sa ilalim ng araw. Ngunit sa likod ng kagandahan ng isla, nararamdaman ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang bagay na nagtutulak sa akin na lumapit. Isang bagay na humihila sa akin na magtagal. Nakarating ako sa isla at agad kong naramdaman ang kakaibang enerhiya na bumabalot dito. Ang lupa ay tila humihinga. Sa ilalim ng aking mga paa, ang hangin ay puno ng mga bulong na hindi ko maunawaan. Sa gitna ng isla, may isang puno na tila puno ng mga lihim. Ang mga ugat nito ay nakalubog sa lupa, ngunit ang mga sanga nito ay tila umaabot sa langit. Nilapitan ko ang puno at sa bawat hakbang na aking ginagawa, nararamdaman ko ang mga pagbabago sa paligid. Ang mga dahon nito ay bumubulong sa hangin. Ang mga bulaklak nito ay nagbibigay ng liwanag. Sa ilalim ng lilim ng puno, may isang pintuan. Isang pintuan na gawa sa mga ugat nito. Isang pintuan na tila naghihintay na mabuksan. Sa likod ng pintuan, nararamdaman ko ang isang kilalang presensya. Isang presensya na tila bahagi ng aking pagkatao, ngunit hindi ko mawari kung saan ko ito nakilala. Sa likod ng pintuan, nararamdaman ko ang isang mundo na puno ng mga alaala. Mga alaala na matagal ko nang kinalimutan. Binuksan ko ang pintuan at sa isang iglap, naramdaman ko ang pagsabog ng liwanag. Ang mga alaala ay bumuhos sa aking isipan. Mga alaala ng mga desisyon na aking ginawa. Mga alaala ng mga mundo na aking binuksan. Sa likod ng pintuan, naramdaman ko ang isang piraso ng sarili kong pagkatao na matagal ko nang hinahanap. Ngunit sa likod ng liwanag, may isang anino na nagkukubli. Isang anino na tila bahagi ng aking sarili. Ngunit hindi ko mawari kung ito ay kaibigan o kaaway. Ang anino ay lumapit sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang katotohanan na hindi ko inaasahan. Sa isang iglap, nawala ang liwanag at ako ay bumalik sa kawalan. Ang mga pintuan sa paligid ko ay nagsimulang magsara, isa-isa hanggang sa wala na akong matanaw kundi ang kadiliman.
Sa kadiliman, naramdaman ko ang presensya ng anino, isang presensya na tila bahagi ng aking pagkatao, ngunit hindi ko mawari kung saan ko ito nakilala. Sa likod ng kadiliman, naramdaman ko ang isang bagong mundo na nabubuo, isang mundo kung saan ang anino ay hindi lamang isang bahagi ng aking sarili, ngunit isang bahagi ng aking kwento. Isang mundo kung saan ang bawat desisyon ko ay nagiging isang bagong simula, isang bagong paglalakbay. At sa dulo ng kadiliman, naramdaman ko ang isang piraso ng sarili kong pagkatao na matagal ko nang hinahanap. Ngunit sa likod ng piraso na iyon, may isang katotohanan na hindi ko inaasahan. Isang katotohanan na magbabago ng lahat ng aking alam tungkol sa mga mundo na aking nabuksan. Sa likod ng pinto ng walang hanggan, natagpuan ko ang aking sarili. Ngunit sa likod ng sarili, natagpuan ko ang isang bagong kwento na kailangan kong tuklasin.